Pagkatapos ng istorya ng Public Safety Devil Arc 1, ipinakilala naman sa atin ni Fujimoto ang isa sa mga leading female character na si Asa Mitaka. Siya nga ay ang isang importanteng character sa Chainsaw Man. Hindi lang siya basta side character na kapag naipakilala na ay nawawala na ng matagal sa istorya dahil siya lang naman ang naging host ng isa sa mga horsemen. Pero bago natin alamin ang lahat-lahat tungkol sa kanya, this is Mr. Damon Anime, ang inyong Tagalog source ng Chainsaw Man. So without further ado, simulan natin ang video. Si Asa Mitaka ay ang main protagonist sa Academy Saga kung saan naging estudyante rin si Denji at silang dalawa ay naging estudyante sa Port East High School. Ang kanyang magulang ay naging isang biktima sa pag-atake ng Typhoon Devil. Ipinakilala si Asa bilang isang taong tahimik lang at hindi sociable sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kahit na mayroong mga taong gustong makipagkilala sa kanya, madalas ay hindi niya ito pinapansin. Meron ding mga time na hinihiling niyang mamatay na lang ang mga kaklase niya. Pero ang iba sa mga ugali niyang yan ay magbabago matapos siyang maging isang host ng isang horseman. Pero papaano nga ba siya naging isang host? Merong time na nagigilty siya sa kanyang sarili dahil hindi niya sinasadyang mapatay ang isang devil na nagngangalang Baki. Ang devil na to ay nakatakdang kainin pagkatapos ng 3 buwang pakikisama sa mga estudyante para maintindihan nila kung gaano kahalaga ang isang buhay. Matapos na mapalapit ng mga estudyante kay Baki ay hindi ito sinasadyang mapatay ni Asa. Dahilan para magilty siya sa sarili niya at naging rason para mahirapan siya makatulog. At nagdesisyon na lang na lumabas sa kanyang apartment para magmuri-muni sana. Ngunit ang desisyon niyang yon ang magpapabago sa buhay niya. Dahil isang gabi, nakasalubong niya ang isa sa kanyang mga kaklase na mayroong kontrata sa Justice Devil at ang babaeng yon ay may tanim na sama ng loob para sa kanya. Dahil doon ay namit niya ang kanyang katapusan matapos siyang atakihin nito gamit ang kapangyarihan ng Justice Devil. At nung mga oras din na yon ay hiniling niya na sana ay namuhay siya ng medyo selfish pa para sa kanya sarili. Nang bigla namang merong isang devil na nagpakita sa kalagitnaan ng gabi at inoperan siya na isang kasunduan na kung gusto nga netong mabuhay pa, ang katawan niya ay mapupunta sa kanya. Matapos ng kanilang kasunduan, ang kaninang Asa Mitaka na parang isa ng bangkay ay bigla na lamang bumangon at tinuluyan ng kaklase niya na merong kontrata sa Justice Devil. Pagkatapos nun ay meron ng dalawang individual na namumuhay sa iisang katawan at ang dalawa na yon ay si Asa Mitaka at ang War Devil na si Yoru. Kapag si Asa ang may gamit sa kanyang katawan, ang kanyang appearance ay hindi nagbabago. Ngunit kapag si Yoru na ang may kontrol sa katawan ni Asa, ang kanyang muka ay nagkakaroon ng isang marka ng sugat na natamo niya noong winasak ito ng kaklase niya. Si Yoru at Asa ay isang rare case na pangyayari kung saan may dalawang individual sa iisang katawan dahil si Asa nga ay ang naging fiend ng War Devil na si Yoru. Hinayaan itong mag-exist ni Yoru sa pamamagitan ng pag-iiwan neto ng kalahati ng utak niya para magsilbing scapegoat o para hindi siya makilala bilang isang devil sa human society. Ang War Devil ay mayroong minimithi sa buhay at ang misyon niya ay ang talunin ng Chainsaw Devil at ipabumit sa kanya ang Nuclear Devil na isa sa kanyang mga kasamahan na kinain naman ni Pochita at nai-confirm iyon ni Makima sa chapter 84 ng manga. Pero ang misyon niya na yon ay magbabago dahil naman kay Asa. Matapos nga siya netong iligtas ng ilang beses sa mga devil ay nagbago ang pagtingin niya kay Chainsaw Man. At merong ding mga time na nag-date sila ni Denji dahilan para mapalagay at makilala pa nila ang isa't isa. Pero matapos nga netong malaman na ang Chainsaw Man at si Denji ay iisa, nagkaroon naman ng hindi pagkakaintindihan si Asa at Yoru. Dahil nga gustong patayin ni Yoru ang Chainsaw Devil which is Denji, nakabaliktaran naman ang gustong gawin ni Asa Mitaka. Kaya dito ay nakailam naman si Pami na isa rin sa mga horsemen at kapatid ni Yoru na ang gustong araw na mangyari nilang dalawa ay posibleng mangyari. Dahil ang gustong araw na kalabanin ni Yoru ay ang Black Chainsaw Man which is si Pochita at ang gusto naman na iligtas ni Asa Mitaka ay ang Chainsaw Fiend na si Denji at posibleng araw na i-separate ang dalawa at bigyan ng panibagong puso si Denji para makasurvive ito dahil nga si Pochita na ang naging puso neto. At ang paraan naman na ibinigay ni Pami para muling mag-emerge ang Chainsaw Devil ay ang same method na ginawa ni Makima kay Denji which is to force Denji to give up on his dream and to kill its happiness. Pagkatapos nun ay kailangan na lang ni Yoru na tapusin si Pochita at muli nang babalik si Denji sa pagiging human at bibigyan na lang ito ng panibagong puso. Ang kaso, ang method na ibinigay ni Pami para sa kanilang dalawa ay hindi totoo pero magagawa talaga netong mapalabas ang Chainsaw Devil. Dahil ang totoo, si Pami ay meron namang ibang plano para kay Pochita at yan naman ang naging rason kung bakit tuluyang nagbago ang misyon ni Yoru para sa Chainsaw Devil. Si Asa Mitaka ay nagkaroon din ng isang weird na panaginip na katulad ng kay Denji. Ngunit sa panaginip
panaginip niya ay tumatakbo siya sa isang eskenita na puno naman ng mga patay na manok. Sa una ay sinusubukan niyang iwasan ng mga ito, pero habang nagtatagal ay dumadami rin ang mga bangkay ng mga manok, dahilan para hindi niya na magawa pang maiwasan ito. Habang siya naman ay tumatakbo, palaging merong madilim na parte sa kanyang harapan at sa parte na yon ay lagi siyang nagigising. Hindi ko sigurado kung ano ba talaga ang purpose ng kanyang panaginip or kung may connection ba ang panaginip niya na yon kay Baki, sa manok na aksidente niyang napatay. Si Asa ay napakaraming similarity kay Denji, katulad na lang ng ang kanilang mga magulang ay wala na at parehas silang napatay ng taong malapit sa kanila at muli namang binuhay ng mga devil. At mukhang intentional ang pangyayari na to dahil ang title ng unang debat ni Denji, which is chapter 1, ay parallel sa chapter 98, which is first debat naman ni Asa Mitaka. Now let's talk about the abilities of War Devil. Ang War Devil ay na-weaken dahil kinain ni Pochita ang ilang parte ng War Devil, dahilan para manghina ito ng sobra-sobra. Si Yoru ay mayroong kakayahan na tinatawag na weapon creation. Kaya niyang gawing isang weapon ang mga human or bagay na kinokonsidera niya na kanyang pagmamayari. Dahil siya ay nasa kanyang weakened state, kailangan niya munang hawakan at banggitin ang pangalan ng gusto niyang gawing isang weapon. Ang halimbawa nun ay nung ginawa niyang weapon si Tanaka at binanggit ang salitang Tanaka Spinal Cord Sword bago ito mag-transform to a weapon. Ang lakas at kakayahan ng kanyang ginawang weapon ay nakadepende sa guilt o sama ng loob na nararamdaman nila sa pagkikreate ng weapon. Kapag ginawa nilang weapon ang isang bagay or living things, maaari ding maging isang malakas na weapon ang isang bagay na wala namang halaga sa kanila. Dahil nakadepende din talaga ito sa logic or kung papaano mo ito i-perceive para magkaroon ka ng guilt sa pagkikreate ng isang weapon para maging malakas ang kakayahan nito. So far, ang mga kakayahan na ipinakita ng War Devil ay puro weapon creation pa lamang dahil siya ay nasa weakened state pa lamang hanggang ngayon. Siya ay nagpo-possess din ng isang gauntlet na tinatawag niyang right hand gun gauntlet at left hand tank gauntlet. Sila ay nagmula din sa kakayahan niyang weapon creation, pero hindi mo nga sila pwedeng ikumpara sa mga previous niyang weapon creation dahil ang kanyang mga gauntlet ay mga devil din. At bukod pa doon, sila ay mga kanyang offspring, meaning ang kanyang mga anak na devil na ginawa niyang isang weapon para lang harapin ang Chainsaw Devil. At ang kanyang right hand gun gauntlet ay isa sa mga antagonist sa Public Safety Arc 1 na si Gun Devil, na isang napakalakas na devil na kinahirap ni Denji at Makima at posibleng magpakita pa ng ibang mga kakayahan ng War Devil once na ma-reclaim niya na ang kanyang full potential o buong lakas. At dito ko natatapusin ang video tungkol kay Asa Mitaka.